Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. Ang topic ng video natin, saan papunta ang connection na to? Yes. Kakaiba, may pagkusot. Tuntua ako, no? Saan ako to, Ano may tela nito? Kakaiba, no? Para sa damit. Yan. Kakaiba. Pangiti lang kita. Group number 1, the Devil card. Group number 2, Queen of Wands. And group number 3, si Knight of Wands. Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. So, titingnan natin dito, saan papunta ang connection na to? Lagay ko yung timestamp sa comment para mapuntahan mo kaagad. Yan. And thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. And I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic. Saan papunta ang connection na to? So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. Napili mo the Devil card. Year of the Snake. Pwede malagay yung Year of the Snake. Kung hindi ka naman Year of the Snake, okay lang yun. Year of the Snake na yun, Pwede importante itong 2025 sa connection nyo. Mag-add lang ako ng cards para sa'yo. Pwede matagal na kayo magkakilala. Alam niya kaagad na ikaw type niya. Lalo na kung ganito itsura nyo, isang maputi, isang hindi maputi. Hindi maputi ang sabi ko, Ako brown ako, Wala tayong judgment. Kahit ano pang kulay mo, okay lang yan. Dito lang parang obvious, isang puti, isa brown. The person tinatanong mo, crush ka niya talaga. First time pala kayo nag-meet. Siya talaga yung obsessed. Dito parang obvious, Yung person parang mayroon siyang deep feelings. Hindi mo binigyan ng pansin or ayaw mo talagang pansinan. Ayaw mo bigyan mani siya. Or napapakita na possibility pumunta yung connection sa confession. Ano mo yan? Confession ng feelings ng isang tao na matagal na yung tinago. Topic kasi natin, saan papunta ang connection? In judgment. Pag lumalabas ng judgment sa reading, sign ito na awakening. Knight of Swords, parang runner. Ngayon, kung nag-resonate ka sa Twin Flame Journey, you have to use your intuition. Kaya pakita lang na nagkaroon ng awakening ng person. Awakening. Nakapili siya ng may something sa connection yun na very unforgettable. Pero hindi kanya talaga nakalimutan, Possible marami si person pinagsisisihan sa nangyari sa connection na to. Trigger warning. Ano kasi tingnan, pinajudge ka niya na itsura ka, makukuha mong gusto mo. And baka gamitin mo lang siya para makuha mong gusto mo. At some point, pwede naisip niya yun na nahirapan siya magtiwala dahil maganda ka, pero hindi ka pwede sa long-term partnership, sa commitment. Pag may nakita ka na mas may tsura, tatakbo ka na lang din palayo. Tatakbo mo din siya, iwanan mo din siya.
Pwede may takot siya sa abandonment, ayaw niya feeling maiwan. Malakas dito yung, kasi iwan mo ako na lamang iiwan sa'yo. Pwede marami siyang history ng ginughost niya yung mga tao sa past. Pwede marami siyang mga ginughost ng mga tao, or nag-umpisa pa lang relasyon, paganda na yung relasyon, tinatakbuhan na niya. Ayaw sabihin na pwedeng tumakbo siya sa relationship na to, pero possible, tumakbo siya. Sa umpisa pa lang. So, like nagkakagaanan na kayo ng loob, bigla na lang siyang nag-pull away. Pwede nagkaroon ka ng inis sa person. Devil kasi nasa reading eh. Pwede nakita mo siya as a bad person talaga. Nakita mo, yung parang pinaglaruan niya yung feelings ko. Parang meron siyang energy na nagtatampo ka kay person. Ang magician lang is more, magkakaroon kayo ng pagkakataon para tong chance na hindi naman nyo pinalano. Like, magkita kayo ulit, magkausap ulit kayo, and judgment. Mapag-usapan yung mga nangyari sa nakaraan. Magkaroon ng clarity kung ano talaga yung nangyari, bakit para siya umalis or nilayuan ka niya. Parang may umiiwas siya. Judgment. Ano ba yung judgment ni person? We need to let each other go. Kaya siyang decision sa nakaraan na kahit paano ka pa niya kagusto, kailangan kanyang layuan. Hindi kayo pwede talaga, hindi kayo mag-work long term. Mahirapan yung connection pagtagal. Ano yung problem ni person? Just being near you is intoxicating. So, intoxicating, yun yung devil card. Parang na-obsess ka sa person, pagkatabi mo siya, pagkasama mo siya. Wala ka sa alignment, hindi pantayan. Yan. Like, hindi talaga pwede yung connection. Si devil card yun ah. Like, example, meron ng isa na sa commitment. Hindi talaga mahirap yung connection, di ba? Di ba? Kaya we need to let each other go. Napag-aralan mo context dito. Judgment niya kasi we need to let each other go. Ang kailangan kanyang iwasan. Dahil may something doon na hindi pwede. Negative. Yung negative na yun, iba-iba naman yun. Pwedeng negative kasi meron ka ng partner. Negative kasi pwedeng hindi kayo pwede. Kung ano meaning hindi kayo pwede. Ikaw nakakaalam nun, di ba? Ano yung destiny? I'm grateful for the spiritual lesson. Meaning, yung connection na to, pwedeng yung connection para siyang fated. Ano mo yan? Pag sinabi natin fated, meant to be, magkakilala kayo. Siya yung kailangan mo ng time na yun. Kung kailangan niya ng time na yun, pareho kayong humaharap sa mga issues, yung devil. Pero kayo may mga bagay na tinatakbuhan, iniiwasan. Mga bagay na mahirap ipaliwanag sa ibang tao. Personal yun. Mga takot, mga negative thinking, fear, mga personal na takot. Pero takot kayo talaga maging close sa mga tao din. Don't let your past hold you back. Pwede naranasan mo na talaga to. Na at some point sa nakaraan, recent past, parang feeling mo iniwan ka niya. Tumakbo siya, iniwan ka niya. And very negative ang dating sa'yo. Negative. Pero meron pa rin pull na parang naghihilas sa'yo papunta sa person na to. Feeling mo nawala siya sa direction. Okay naman, bigla siya nawala sa direction. Ikaw ito sa reading, magician. Ang masasabi ko, awakening ni person, sa pinaka-heart niya, para you're the lucky charm. Hindi ito sasabi mo, balikan mo isang tao na gawa ng negative sa'yo, diba? Always nasa yung decision. Ang tinatanong natin, sa papuntang connection, pakaramdam ko sa energy reading, papunta siya sa confession. Magad lang ako ah. Wedding. This situation involves marriage.
Ngayon, question mark 'to, laking question mark 'to. Malaking question mark. Meaning kung kaya kita interpretasyon, kung single kayo pareho, available, single, walang commitment, talagang available, then puwede siya magpunta sa wedding. Compassionate feelings and then kung alam mo yun, kung feel mo sa heart mo na ito talagang person ka, then wedding. Puwede siyang pumunta sa pagsasama ng dalawang tao. Not necessarily ikasal, more lang parang pagsasama. Ngayon, kung matagal mo ng partner 'to, live-in partner mo na napakapasaway na live-in partner, may judgment ako, may judgment udak-udak ka. Let's say live-in partner mo na napakapasaway talaga, pasaway na live-in partner, daming ginawang di maganda sa nakaraan, and binalikan ka, sising-sisi. Ano yun, confession, iyak ng iyak, talagang ikaw nakakaalam. Puwede itong magkaroon ng pagbabago. Papalit sa'yo ng card, nasa sa'yo kung tanggapin mo offer ng person na magsama kayo, iba sa inyo maging magkarelasyon. Nasa sa'yo kung tatanggapin mo. Ikaw magician na. Nasa sa'yo. Pag tinanggap mo, then magbabago ang kapalaran mo. The Wheel of Fortune. Yes, magbabago. Yung pagbabago ng kapalaran mo, depende kung anong action gagawin mo dito. Question mark lang ito. Kasi kung meron kang karelasyon, diba, yung decision mo dito magbabago. Pwede kasing decision mo maapektuhan ng wedding. Or kung kasal ka, pag nag-decide ka, maapektuhan yung wedding. Parang meron na maapektuhan na parang wedding, kasal. Kakasal ka na, pipigilan niya yung kasal. Parang yun ang itsura niya. Kung sa pinaka-worst lang na itsura niya, yung energy ka no, parang meron ka na napiling person, babaguhin mo ng kapalaran mo, ready ka na, magpapakasal na ako, and then dumating yung person na yan. Papigilan yun. Gate crasher ang tawag dyan. Gate crasher. Don't let your past hold you back. Ayaw makapag-hold back sa kanya. Sa iba naman scenario, hindi man ganon ka-dramatic. Isiba lang ganon. Na parang pipigilan yung pagpapakasal or pagsama mo sa ibang tao. Sa iba namang sitwasyon, ipigilan niya ikaw mag-move on kasama iba. Like, kung dati mo siya partner, ayaw mo sa kanya, ang dami niyang ginawang hindi maganda, gusto mo na lang sumama sa iba. Iyon naman yung awakening niya, na pag hindi niya inayos ng sarili niya, iiwanan mo siya. So, more to confession ng feelings. Na may kasamang talagang all-out pagsasabi ng feelings. Pwede marami kang maririnig sa kanyang mga bagay na hindi mo narinig noon. Mga matagal mo na minamanifest na sana sabihin niya talaga. Marirealize yung halaga mo talaga. Sa moment na feeling niya magbabago yung kapalaran niya. Pag hindi siya gumawa ng tama action, magbabago ang kapalaran. Ngayon pag-aralan, kakasal ka na ba? Yung kasing question na. Iiwan mo na ba siya mag-isa? Parang big sign lang yung kasal. Alam mo yan. Pwede din to nagplano kayo ng kasal, hindi tuloy yung kasal. Ang ganda ang isang message siya. Saan papunta ang connection? Nandito ako para sa'yo. Iniwan ka niya at some point sa journey ng connection niya. Pakiramdam mo, tinakbuhan ka ni person. And this time, gusto niya talagang patunayan na hindi na siya aalis, hindi siya aalis. Ayaw na niya umalis. Mag-stay na talaga siya dito. Wala siyang ibang pupuntahan, dito na talaga siya. Or kung pakiramdam mo, magkasama nga kayo, hindi naman kayo nag-uusap, hindi naman siya nagpasabi ng feelings, pakiramdam mo parang wala ka lang din partner. Ano nga naman yun? Yung parang distant yung partner niyo. May partner ka parang hindi kayo close. Pwedeng pumunta yung connection sa pagiging close, yung dalawa. Maramdaman mo na finally, may partner ka na talaga. Like may partner ka na talaga, partner sa hamon sa buhay. Hindi ka na nag-iisa. Na pag sinabi mo, honey, wala tayong pamilya. Gagawa ng action. Honey, kailangan natin to. Okay, sige. Pakaramdam mo siguro, mag-isa mo lang inayos yung maraming problem. Pwede pakaramdam mo siguro yun, na parang,
Nakuha mo ko, ganda-ganda ko, tapos anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo? Na-realize na siguro siya ang dahilan kung ba't nagkaganito ka. Ayoko sabihin na pinabayaan mo sa sarili mo. Pero at some point, feeling ko nandun. Alam niya maganda ka. Kumbaga, I got you at your best. Parang man. Nakuha kita ng napakaganda mo, maraming taong pinag-pag-usap sa'yo. Ano kung pinili mo? Parang yan. Nandito yung song mo. Nandito ako. Siyempre, nakita ko, nandito ako. Augie Alcacil. Oh, super old song na to. Sana hindi mabot sa ganon kung kailan may ibang tao ng willing na panindigan ka, talagang mag-commit sa'yo, and then saka darating si person na nanggugulo. Gatas siya. Augie Alcacil. Kaya ko to. Kahit paus tayo. Kaya natin to. Nandito ko, umiibig sa'yo, kahit na naglulugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Hindi niya yung kinanta kung babalikan mo. Kapag ipila kita. What do you think, call ko na tayo? Siguro ako at sa reading. Let me know na sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo. And if gusto mo na personal ka reading from me, message mo na ako sa email delisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Delisa Tarot. Thank you, group number 1, for watching this video. Sana makagawa pa tayo madaming readings in the future. I'll see you on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2 sa Batay sa Tabi. Saan pupunta ang connection? Napili mo si Queen of Wands. Enjoy guys ang spirit guys. Tulungan mo akong channel, messages para sa group number 2. Sana clear message. Agad lang ako ng cards. You have to use your intuition. Si Queen of Wands to Tingnan natin. Masabi ko sa connection. Two of Pentacles. Pwedeng pinalaki ka ng isang single parent or solo parent, single mother, or ikaw mismo yun. Significant si Queen of Wands sa'yo. Si Queen of Wands, pwede siyang mother mo. Meron kang strong mother, very strong mom. Para kang mother mo. Possible, gusto mo din talaga maging mother. Na-imagine mo din na, what if magkaroon ako ng baby? Ngayon, kung may baby ka, like nagka-baby ka recently, then pwede mo i-claim na ito yung reading mo. Kung part na mo tinatanong mo, saan pupunta connection niya? Pwede kayo magkaroon ng baby. Yes. Kung mag-asawa talaga kayo, pwede may claim. Pwede siyang pumunta doon. Bibigyan ka pa ng mga possibilities. Papakita lang mataas ang possibility na very important kay person or sa'yo yung trabaho. Ito, Pentacles, card ko ng multitasking. So, magaling kang mag-handle ng problema. Pero may part sa'yo na feeling mo, kaya mo naman din talaga mag-isa. Pag dumadating ka sa hopeless na sitwasyon, like hopeless yung parang negative thinking na hopeless, naisip mo na kung hindi ako magkaka-asawa or anak, mag-aalaga na lang ako ng pet or mag-adapt na lang ako ng bata. Sa iba yun, hindi sa lahat. Or papalaking ko na naman pamangkin ko. At some point, pumapasok na sa isip mo na hindi man ako mag-iisa. May mga options ako. Pwede akong maging mother parent or pwede akong maging fur parent. And okay lang yung mga options na yun. At isasabing plan B mo yan. Parang majority na napunta nito.
Pinagkaka-mindset na kung hindi ako magkaroon ng sarili kong family, open ako sa options, ibang options. Bigyan na kita na nakikita ko. Kasi pinapansin ko sa what I want, I get. So, possible yung person na tinatanong mo, isa mo na gusto mo talaga. Like, gusto mo. Nasa taas ng options mo. Meron ka options, pero itong person, possible, pinaka gusto mo. Like, ito yung gusto mo maging tatay ng anak mo, or kung lalaki ka, nanay ng anak mo. Or ito yung gusto mo piliin as a person na makasama talaga. Willing kang mag-compete para sa person. Itaboy, mga competition, yan. Walisin. Kung may competition ka sa person, pwede. Ang connection sa person, punong-puno ng competition. Pwede competition mo other person, competition mo work ni person, competition mo mga responsibilities sa life. Mabigat ang responsibilities mo. Pero meron lang mabigat na kailangang harapin. Importante ka score niya na pumili ka. Pwede din kailangan mong pumili talaga. Sa papunting connection, paggawa ng choice. Pumili. Ano masabi ko naman sa person na tinatanong mo? Anything. 5 of Cups. Meron na kayong history. Maraming regret, madaming panghihinayang, madaming mga times na umiyak ka dahil sa person na to. Isang tao na ayaw sabihin nasaktan ka dahil sa kanya, pero possible. Para kasi itong umiiyak ka, to card na to, card to kapag nalulungkot ka. Feeling mo hindi umaayos sa'yo yung sitwasyon. Nahihirapan. Siya ang dahilan kung ba't nag-level up ka sa buhay. Siya din dahilan kung bakit naging kusino ka ngayon. Meaning, isa siya sa mahalagang tao na naging dahilan kung bakit ka naging Queen of Wands. Pinush ka niya sa transformation. Si person nagpalakas ng loob mo. Mga panahon na walang nandun, siya'y nandun. Siya'y nagbigay ng lakas ng loob sa'yo. So, ang panahon na di-disappoint ka, nabibigo ka, hindi ka naman niya iniwan. Sa positive yon. Sa negative, siya yung mismong dahilan kung ba't umiyak ka. Katuwa pentakas siya na, kailangan pumili, alin ba siya sa dalawa? Siya ba yung tao na nandun, ng time na hirap ka, na takot na takot ka? Or siya ba yung tao na, siya mismo ang nagbigay sa'yo ng lungkot na yun? Siya mismo ang dahilan kung ba't umiyak ka ng grabe? Pwedeng pareho. Pwedeng magkasama. And pag-aralan mabuti. Kaya pakita na isang tao na napakahalaga sa'yo. Isang tao na pakaramdam mo hindi mo maiwanan, hindi mo ma-let go. Ayaw mo di siya nakikita nahihirapan. Feeling mo sa heart mo, kailangan ka niya. Saan papunta ang connection? Feeling mo parang meron kayong kailangang gawin together. Parang ako, feeling mo si person. Someone na hindi mo pwedeng pabayaan. Pwedeng meron kang fear ng failure. Yung fear na what if mag-fail ako as a person? Ano ibig sabihin nito? Like kung babae ka, pwedeng may fear ka na what if hindi ako maging katulad ng ibang girls, like, magkaanak, ano mo yan, magkaasawa. Kasi man meron ka matinding fear na, ano ba ako? Strong, independent na tao na, ang isa na lang ba talaga? Takot mo siguro to. Ang dami ka options eh. Ang dami nagkakagusto sa'yo. Ito yung ang dami nakakagusto sa'yo pa nahirapan ka maging happy. Hindi ko masasabi na may tendency mong papalit-palit kang partner, pero nandun yung possibility. Mataas na yung possibility na yun. 8 of Pentacles, grabe oh. Work na naman yan eh.
Papayaman ka talaga, oh. Two of Pentacles, Eight of Pentacles. Love reading to, ah. Puro work ang pinag-usapan natin. Puro Pentacles. Pakiramdam ko, mahirap yung connection mo sa person kasi inaharangan ng mga responsibilities, work, sacrifices para sa kapamilya, kapatid, pwedeng pamangkin, lahat na nandun. Pwedeng breadwinner ka, tumatay yung magulang. Para kang leader ng grupo. Ikaw leader ng mga tao nandito. Feminine power ngayon, feminine empowerment, puro babae. Pwede nang ayaw mo matulad sa mga nakita mo mga ibang tao na nag-asawa, nahirapan sa kaperahan, nag-suffer. Or natatakot ka, kaya ko ba yung big responsibilities? Ang sarap naman ng buhay ko na ganito lang. Hindi ko sasabi na mahirapan ka sa connection kasi parang ayaw mo siyang pumunta somewhere. Ano mo yun? Ayaw mo din siya mag-end up somewhere. Like, ayaw mo mag-end up yung connection na may partner ka talaga. Ang gusto mo lang na hanggat exciting nandito yung connection, hindi na siya exciting sa'yo, parang nawawala ka na rin ng gana. Malalim yung sinasabi ko. Parang nawawala ng gana habang tumatagal. Nadidisappoint. May napapansin ka lagi sa person na parang pwedeng mag-cause sa'yo ma-turn off, ma-bad trip, mainis. Ang decision talaga nasa iyo eh. Kailangan mong pumili. Kailangan mong pumili eh. Eight of Wands. Si Queen of Wands ka talaga. Travel ito. Pwede magta-travel ka. Mayroon ka pupuntahan. Agad ako message dito. Card din to ng messages eh. The Star, oh. Si The Star. Mag-hope na mayroon pang better option para sa'yo. Hanapin mo yung si The One. 11-11. Ito yung tsura ng card na to. Para to sa mga tao na naiwan ng asawa. Like, nabiyuda. And, hindi man lang magre-resonate sa lahat yun. Yung itsura lang ng card dito. Ngayon, kung ganun ang nangyari sa'yo, like, nasa reading kita, and biyuda or biyudo ka, naintindihan ko kung bakit nagdadalawang isip ka na sa connection, nagdadalawang isip ka na ituloy ang connection, at pwedeng hindi ka ganun ka-all in sa connection talaga. Nasa takot, maiwan. Pag lumalabas si The Star, pwedeng takot ka sa... Takot ka din talaga na hindi ka ma-accept ng person kung sino ka. Okay, nice ko lang. Magkataon ko na isang message dito. Sasagot kasi natin tanong, saan pupunta ang connection? May gusto ako sa'yo. Hindi siya papupunta sa commitment. Alam mo yan. So, parang ayaw mo naman daw. Ang layo. Parang hindi ka pa ready sa commitment. So, okay lang yan. Kung hindi pa tayo time para pumasok ka sa serious relationship talaga. Like, very serious. Sa kasala na, okay lang yan. Diba? Pero gusto mo lang naman ng karelasyon. So, siya pwedeng pumunta. Pwedeng pumunta siya sa pagkakagusto sa'yo ng person. After ng napakaraming pinagdaanan. Napakarami. Yung connection sa person, parang nga siyang work. Parang siyang work na trabaho, na effort, ang daming pagod. Si Queen of Wands, kung anong gusto niya, pipilit niya makuha. Feeling ko na sa energy, parang feeling mo si person yung price. Na the more ay naayawan ka niya or iniwas sa kanya, the more yung gigigil ka sa kanya.
Kaya ito yung hindi ako susuko until ma-in love sa akin tong person. And ikaw nakakaalam, nasa ganitong level ka ba na matinding pagmamahal sa person? Kahit ang dami-dami naman pwedeng pagpilian, ayaw mong pansinin. Ito yung, hindi na lang ako mag-aasawa, kundi lang din siya. Grabing level na. Pero merong ilan sa inyo ganun. Parang siya talaga yung nakakita mong silawan. Yung ultimate soulmate. Iba nga yung tingin mo. Ako naman, as a person, nagsasabi nga na, you have to use your intuition. Lumalabas si The Star para lang ipaalala sa'yo, marami kang soulmates, marami kang pwedeng pagpilian, marami ka namang choices. Nakikita ko lang sa reading, saan siya pwedeng pumunta. Pwede siyang pumunta sa pagkakagusto ng person. Gusto is, hindi siya love, diba? Gusto is, I like you. Yung crush mo itong tinatanong mo, crush ko lang naman yan. At then namin crush ka din ang crush mo. After ng maraming mga pinagdaanan, maraming mga challenges na dinaanan. Maganda tong card na to kung ang story mo is like, crush mo siya nung high school, alam mo yan. Meron kayong history, meron kayong nakaraan, and hindi ka niya pinansin. Hindi ka niya napansin kasi hindi ka popular, hindi ka kilala sa school. Parang one of the crowd ka lang. Isa ka lang sa mga tao nandun. Na paglipas ng panahon, naging Queen of Wands ka. Karoon kang transformation. Hindi sinasabi na after mong mag-glow up, after mo ng transformation, after mong lasing makilala, after mong magkaroon ng pangalan, after mong may matagumpay sa kanya nagustuhan, pero yung possibility nandun. Nandun yung possibility na parang hindi ka niya makita ng mahabang panahon, hindi ka niya ma-recognize as yung person na bagay sa kanya. Feeling mo na parang always naghahanap siya ng someone better. Kalaban mo dito sa connection is your insecurity. Lalabas talaga lahat ng insecurity mo dito sa connection. So, feeling mo lagi nako-compare ka ni person sa iba, nako-compare ka sa tao sa nakaraan, nako-compare ka sa iba. Meron ka lang feeling na may comparison, kino-compare ka sa ibang tao. Parang ang daming ng feminine sa reading. Pag tinignan mo lang siya. Parang ang dami, diba? Think ko crush ka ng crush mo. Yeah, maging crush ka ng crush mo. Hindi siya maging kayo. Officially, kayo. Pati siya relationship na walang label or wala masyadong commitment. More nandun lang siya. Hindi ko siya nakikita as solid connection. May part pa rin, meron ka pa rin konting disappointment sa heart mo kasi parang gusto mo more. Gusto mo pa more dun sa ibibigay sa ni person. Pagka, kung maging kayo ni person, pwede siyang situationship, walang label, connection na hindi mo talaga masabing person mo talaga siya. Low-key relationship, more dun siya pwedeng pumunta. May part na parang hindi pa ito yung wish ko. Hindi pa ito. Gusto ko yung akin lang talaga si person. Ang possibility na meron kang mga kahati sa person is mataas din. In general reading to us, you have to use your intuition. Tingin ko lang, pwede magkakrush yung crush mo or magkaroon ka ng situationship sa isang person na type mo. Pero mga competition is na doon. Hindi mo mawalis-walis. Pinabalis-walis siya. Matanggal. Parang tinik. Matanggal. Nandun pa rin. Tinik-tinik na yan. Andyan. Yan. So, may part pa rin parang nalulungkot ka. Yan. May part lang. Kasi siya mag-end up na marami talagang options din si person. Hindi siya makapili. O isa kasi nagugustuhan niya. Hindi ko alam kung maganda pakinggan yan. Ano yan? Pleasant pa yun sa tenga. Pleasant pa yun.
Ako sa person, pag napipilian, ayoko na talaga. Ako lang yun hindi ko in-impose ang paniniwala ko sa reading. Yes, ako lang yun as a person. Kung ayaw mo, wag mo. Che, kulit ko Ganun ako Mas gugustuhin ko pa mag-isa kaysa may ka-share. Gusto ka na ng buong pie. Awiti na kita. Adamot mo. Possessive. Possessive person. Papapareho tayo. Hindi ko feel ang sharing is caring pag relationship. May mga tao na ma-open-minded. Alam mo yan, may mga tao na open-minded, okay sa kanila mag-share sila ng partner, sa iba pang partner, yung mga ganon. Depende sa paniniwala mo. Depende sa belief mo. Depende yun sa'yo as a person. Share ko lang sa akin. Tingin ko lang, sa reading mo, saan siya papunta? Punta siya sa pagkakagusto sa inyong person. Magkagusto sa'yo taong gusto mo. Hanggang doon. Pero yung pinapangarap mong commitment, medyo malayo. Malayo pa siya. Medyo malayo na siya. And you have to use your intuition sa reading natin. Magad lang ako dito ng card. The Chaser. Nahabol mo ba siya? Chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. Feeling mo siguro si Chaser ka sa twin flame connection. Na hindi mo ma-let go. Hindi mo maiwasang hindi siya habulan. Pwede naging codependent ka na sa person to the point na feeling mo hindi mo na talaga kayang mabuhay nang wala siya. Hindi yun sa lahat. Sa marami na nagpunta dito, parang feeling mo hindi pwede mawala si person sa'yo. Mataas lang na ayaw mo siyang iwan or ayaw mo siyang mawala. To the point na kahit meron kang kahati, papayag ka. And sabi ko nga, trigger warning, kung feeling mo hindi to ang group para sa'yo, hindi ka papayag na may kahati. So you have to choose a different group. Feeling ko sa reading, pwede magkagusto sa yung person, tinatanong mo. Pero hindi ibig sabihin exclusive na ikaw lang. Pwede magkaroon ng ibang tao sa connection, mahaluan ng ibang tao, pwede ma-involve mga third party, nandun yung possibility. Always naman, ikaw pa rin nakakaalam. Ready ko na tayo, group number 2. Well, siguro ako add sa reading. Bigyan ka ng sagot sa tanong natin today. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email lalisa@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. Sabak tayo sa topic, saan pupunta ang connection? Napili mo, Knight of Wands. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. Possible isa kang very passionate na person. And very playful. Nakita ko Knight of Wands, sign ito na nag-grow ka sa person. Ba't may hawak ka sandok? Galing ka ba magluto? Tingnan natin Knight of Wands. Tingnan natin. Maganda ako ng card set. Makulit ka siguro. May maunggoy. Marami lang sa inyo, nag-meet kayo sa work. Pwedeng very guarded ka. Maingat ka sa sarili. Some point naisip mo lang na siguro masaya lang kasama si person. The Chariot.
Ang laki ng maturity ni person. Magma-mature si person panglipas ng panahon. Nag-mature. 11-11. Nandun pa rin yung pagiging playful niya, pero medyo na-handle na niya. Hanggat pa ako siya. Kakaiba. Pwede makasama mo si person sa iba-ibang stages ng life mo. Like, yung bata kayo, and then, nung medyo nasa adult, and then nung umakit ka sa ladder of success, and then nung medyo older age na. Pwede may promise si person na kung wala siya makasama pagtanda, kung pwede kayo, and wala siya makasama pagtanda, babalikan ka niya. Malalim mo sabi ko. Pwede kasi nag-meet na kayo ni person matagal na. Someone siya sa nakaraan na bumabalik sa life mo. Or isa siyang person na focus siya sa journey niya sa life. Iniwan niya muna pansamantalang connection. Iniwan niya hindi dahil inaiwan ka niya. Or iniwan lang niya pansamantala para mag-focus sa goal. Ganon ka rin. Nagkanya-kanya talaga kayo ni person. Sa reading na to, parang hindi naman kayo magkaaway, wala naman kayong tampuhan. More lang, nagkaroon kayo ng ibang set ng priorities. Nagkaroon kayong decision na mag-split, maghiwalay. Pwede siyang nag-usap talaga kayo na maghiwalay. Or subconscious na lang yon. Hindi niya pinag-usapan. Nangyari lang siya. Na parang habang tumatagal, pinaglalayo kayo ng mga goals niya sa life. Papunta ka dito. Papunta siya dito. Nag-iba ang direction niya sa life. Nag-iba yung mga priorities niya. Saan pupunta ang connection? Hindi ka naman nawala sa isip ni person sa paningin ko. Hindi ka pa rin niya nakakalimutan. And kahit saan siya makarating, naaalala ka niya palagi. Mabalik-balik ka sa alaala niya. Naalala niya yung sandok. Pwede mo gawin ko magluto. Naalala niya ikaw. Naalala niya yung mga masasayang moments kasama ka niya. Lalo na kung nagkasama kayo sa work. Yes, naalala niya yung mga kakulitan mo, kakulitan niya. Pwede siya yung mas makulit eh. Ay, pareho kayo. Pareho kayo. Mayroong side na very serious and may side na very playful. Pakiramdam mo, para si person, binabalik niya yung happy child sa'yo. Like, kasama mo siya, parang kang bata. Hindi man nag-iisip bata. Hindi bata, sorry. Hindi masaya yung inner child mo pagkasama mo siya. Pakiramdam mo parang ang saya-saya sa mundo pag nandun si person. Feeling ko sa pakiramdam si person parang 3-in-1. Hindi makape. Parang kape, parang 3-in-1 siya sa'yo. 3-in-1 like, mayroon kang kasama very playful, very serious, goal-oriented, plus very mature, na parang matanda din. Pakiramdam mo, marami siyang mga ugali na very unique. Ito yung parang kahit pumuti na ang buhok mo, love ka pa rin niya. Naniwala ka sa reincarnation. Paano nag-reincarnate lang si person sa time na to, pero magkakalala na kayo noon pa. Kung naniwala ka sa reincarnation, tingin ko lang, meron si person gustong patunayan. And gusto lang niya malaman na ikaw ba yung person na mag-stand sa tabi niya sa seasons of life.
Pero kasi may cycle ng life dito, bata, then adult, then more sa pagmamature. Pwedeng very curious si person malaman yung history mo, like ano yung kabataan mo. Anong dahilan bakit naging ganito ka ngayon? Like ano yung kinalakihan mo? Pwedeng close ka sa lola mo. Ang lola mo to, may matanda dito, may lola. Pwedeng lola's girl ka, or close ka sa grandparents, mga lolo at lola. May something lang sa older people. Pwedeng nagustuhan niya ni person sa'yo Mataas ang level ng respect mo sa matatanda. Mapagmahal ka sa mga elderly. Committed ka sa taong mahal mo kahit ano pang mangyari. Ito talaga yung hanggang sa pagtanda. Nandito ako. Ito yung dedication. Yung mga number 3 sa tarot card yan ng collaboration, cooperation. So, pakiramdam ni person, pag nagsama kayo, wala man duda, magtutulungan kayo. In decision, patas din kayo. Meron siyang 2 of Wands, meron kang 2 of Swords. So, pwedeng gagaling ka sa decision, like, mas ginagamit mo ang isip mo sa decision, mas practical ka. Kasi person mas passionate. Susundan niya yung heart niya sa mga decisions niya sa life. Magkaiba kayo ng paraan ng pag-desisyon. Yung mga decision niyo, dinala kayo kung nasan kayo. When si person, sundan niya yung heart niya. Follow his heart sa mga decision niya sa buhay. Ikaw, possible, follow your mind. Sinunod mo isip mo. Kung nasan ka ngayon sa life mo, bunga ng mga practical na decision mo sa buhay. Think ko, magkakaroon kayo ng parang level ng competition ni person pagdating sa status sa life. Like, para kayo nagko-compete. Papataasan kayo. Ayaw sabihin, pipilit nyo maging successful pero halos sabay. Parang nagko-compete kayo sa level ng success. And pag naabot nyo yung success sa life, pag nandun na kayo sa matagumpay na process sa life, marirealize nyo na may mga bagay na mas mahalaga pa dito. And success, minsan feeling empty. Empty yung pakaramdam kapag hindi mo alam talaga yung reason ba't pinush mo yung sarili mo doon. Parang babalik sa alaala ni person ikaw once nakuha niya ng gusto niya sa buhay. Pag napulfill niya yung sarili niya mga pangarap. Sa haba-haba ng tinako ni person, sa'yo lang din siya babalik. Mag-add ako ng message dito, group number 3. Kasi sinasagot natin tanong dito, saan papunta? Akala mo kasi umalis siya, pero hindi naman taga siya umalis. Malalim yung sinasabi ko. Physically umalis siya, lumayo siya, pero hindi siya umalis. Naka-agapay pa rin siya sa'yo sa malayo. Marami sa mga prayers ni person nag-save sa'yo. And ganun ka din. Pinagpipray mo din si person kahit nasan siya. I'm thinking of you. Kaya iniisip ka niya ngayon. Ang kanyang iniisip. Marami kang qualities ng isang tao na masarap kasama pagtanda. Marami. Possible. Marunong ka sa buhay. Marunong kang magkusa. Lalo na kung maasikaso. Maalaga. Pwede maalaga ka. Protective ka din na person. Magaling kang gawa ng decision. Feeling ko pinaglalaban mo si person sa mga taong hindi nagsasalita maganda sa kanya. And meron ka din sarili mong pangarap. Gumagawa ka sa sarili mong goal sa life. Hindi ka nakadepende kay person. Kung ano yung gusto mong gawin, ginagawa mo din ang paraan. Meron ka sa sarili mong discarded din sa buhay. Parang very mature relationship. Think ko pwede siyang pumunta sa very mature relationship na hindi kailangan lagi kayo magkasama para
igalang mo yung partner mo. Na kahit magkalayo kayo, nasa isip mo siya palagi. Na pag may nagtanong sa'yo, may karelasyon ka ba? Yes ang sagot. Walang no. Walang maybe. Yes ang sagot. Also, man daw nagpe-predict sa mga reading. Yung energy lang na reading, parang isang tao na very playful, very cute, pwedeng very funny, na akala mo hindi seryoso and then magsaseryoso. Wheel of a time. Ibaliano. Your charge is to enlarge 25. Pwede mahalaga itong 2025. May isang card na may baliana. Sa strand card yun. Sa strand card, siya, mga cards na alala ko. Mayroon siyang baliana. Strength card. Strength card is para siyang strength. Pinagtibay ng panahon. Pinalakas na ng panahon. Pwede siyang pumunta sa strong connection. Strong connection sa isang tao na hindi siya magigiba ng time, ng space, ng distance. Time, hindi na mahalaga kung gaano katagal kayo hindi nagkita. Space, hindi mahalaga kung nasan si person. Distance, hindi mahalaga kung gaano siya kalayo. Hindi siya maapekto ng time, space, and distance. Love transcends time, space, and distance. Transcends, ibig sabihin, yung limitasyon na yun nawawala. Na parang kahit ang tagal mo nang hindi nakita si person, yung feelings mataas pa rin. Yan. Or kahit hindi kayo nagkasama na matagal, walang ilang pag nakita kayo. Or kung malayo si person, parang nandiyan lang siya sa malapit. Ang very positive ang feeling ko sa reading. I am thinking of you. Hindi ko lang nasa isip niya. Pag-arala mabuti. Minsan lang si Chariot, para din siya mga foreigners. Alam mo yan? Mga galing sa malayo. Mga taong galing pa sa malayo. And wala naman masama kung gusto mag-asawa ng foreigner. Kung let's say na foreigner ang gusto mo. Marami sa elderly ng mga foreigners na ganap talaga makakasama pagtanda. Yes. And pwede naman yun Ngayon kung Filipino naman tiyatama, all good din naman. Possible lang may mga nagpunta dito na mga foreigners ang gusto. Mini partner talaga. Mga tao na galing pa sa malayo. Tingin ko lang, pwede siya pumunta sa companionship. May kasama kang tatanda, may kasama kang magta-travel, may kasama kang kakain sa labas. Pwede. Pero may kasama ka mamamasyal, magta-travel, kakain sa labas. Chariot yan Travel yan. Travel around the world. So, may kasama ka sa buhay. May kasama kang na person na makasama mo para ma-experience mo yung mga experiences talaga sa life. Ano mo yan? Or ito mayroon ka makakasama. Papunta siya sa companionship. May tao ka makakasama. Hindi mahalaga kung magkalayo kayo, magkaroon kayo ng distance, magkaroon kayo ng space, time. Mahalaga. Alam mo sa heart mo, sa isip mo, person mo siya. Ganun din siya. So, parang hindi ka rin talaga nag-iisa. Ngayon, kung matagal ka na nag-iisa and kiniklaim mo sa heart mo, ma'am, gusto ko talaga yan. Companion. Gusto ko ng kasamang tatanda. And then, i-claim mo. Sino man nasa heart mo. Kung partner mo tinatanong mo, i-claim mo na magkasama kayong tatanda ay makakapasyal kayo sa maraming magagandang places. Kung palak niya na pumunta doon, mauna siya doon, and then, isama kayo doon. I-claim mo na maisama niya kayo sa mga lugar na ganito. Parang, alam mo to, malamig dito Kumitsura niya, diba? Balot na balot. Kung partner mo siya maganda, ang reading na to sa'yo, pwede may claim na yes, magkasama kami until makita namin yung mga apo namin. Diba? Kung bago-bago pa lang connection, haba pang tatakbuhin yan. Wheel of time. Alam mo yun? Masyado pang maaga. Diba? Pero, pwede namang
i-nurture ang relasyon. Tingin ko lang, papunta siya sa companionship. Punta siya sa may makakasama kang person para ma-feel mo sa heart mo na hindi ka naman nag-iisa. Para ma-enjoy mo lang yung life. Para mas maging makulay yung mundo. Yan. Para ma-feel mo na meron kang kasama. Someone ka na like partner sa kanya. Pero I think all good na tayo. Wala siguro ako at sa reading na to. Group number 3. Binigyan kita ng sagot sa tanong natin. Always naman, sa mga readings na medyo future, you have to use your intuition. Let me know sa comment kung saan part nag-resonate sa reading. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Siguro ko at sa reading na to. Thank you everyone for watching the video, and I'll see you again on our future reading. Namaste!